Hi guys! So ayan, ang pag-usapan naman natin ngayon ay itong nasa background ko. So na-miss ko yung ganitong eksena. Ang pag-usapan natin ay itong nasa background ko. So ayun na nga. So basahin muna natin, okay? Old but gold, okay? So alam niyo na ha. Diba sa title pala kung ano yung pag-usapan natin? Yung mga luma o yung naranasan mo nung unang siglo. Char! Unang panahon. Oo, yung panahong iniri ka pa lang ng nanay mo, yung naabutan mo. Okay? So ito na nga, ang number 1. Oh, ayan. Ayan ang ating number 1. So ito na nga. Oh, ayan. Ref dati. Okay? Oo, dahil. Naabutan ko talaga yun dahil yun yung ref. Di ko, ngayon naman ata, uso pa rin naman ngayon to sa mga provinces or yun sa mga wala akong ref. Okay? So, naalala ko dati dito, yung kalaban mo kasi dyan, daga, okay? Hindi nga siya ngat-ngatin ng pusa yung ulam nyo kasi nga hangin niya dyan sa taas yan. Ganyan na ganyan yung namin dati. May basket yung papa ko tapos sinahangin niya dun sa taas tapos mayroon dyan yung ulam tapos ang lagayan ng ulam, yung plato, diba? Yung plato, tapos takpan ng plato, tapos saging, ano pa ba? Mga kung ano-ano dyan. Kasi hangin dyan. Tapos di nga siya ng daga, ay ng pusa, pero daga. Kasi lalate dyan yung daga yung mga bibuit na maliliit. Okay, so naabutan ko o naranasan ko din siyang ganyan. Kaya yung pinakaluma nating ref sa lahat, oo. Kasi nga dati guys, diba, di naman natin afford yung ref. Wala ka tayong pambiling bigas ref pa kaya, diba? Tsaka walang kuryente nung panahon, naabutan ko. Kaya wala kaming ref. Oh, so, ganyan. Hangin yung ulam dyan. Hanggang ngayon nauso pa rin naman to. So, okay? Number 2. Oh, eto. Lampshade or gasira ata. Oo, gasera. Kasi kung sa Bisaya yan, sa amin, moron. Oo, moron ang tawag dyan. Tapos lalagyan ng gas. Tapos, ayan, tela. Tela para akit yung dyan, yung gas, para magkaroon ng ilaw, okay? So, tapos mga may yung gas, yung mo dyan, kamay mo, ganyan, diba? Tapos, labot ako to, guys, kasi nung panahon kasi na yon wala ka talaga kaming kuryente, kasi kumbaga nasiliblib kami ng, lugar din. Siyempre, sa panahon na yon yung hirap pa, wala pa talagang as in like, hirap ng buhay, oo, ganon. Kaya yan yung nagsisilbing ilaw namin noon. Tapos, syempre, yung pagising mo, yung ilong mo, puro itim, yung patawag dyan. Anuos kasi sa Bisaya, yun anuos, basta gano'n. Di ko alam sa Tagalog. Basta, pagising mo, minsan mangitim yung ilong mo, ganun, nalalanghap mo na pala yung usok ng, na to, gasera na to, tapos, pa ba, eksena dyan? Yan, bibili ka na, naalala ko dati pala, bibili kami ng gas, minsan inuutang pa sa tindahan, minsan lapad kasi yun guys lapad, tapos hindi ko na kung kano naabutas, 7 yata, basta mga ganun, mura pa naman siya, pero kahit 7 yung lapad, halos wala kaming pan 7 oo, halos yung piso, wala talaga kami noon, so uutang kami sa tindahan, ganyan, tapos lalagay yung gas dyan, yan na yung magiging ilaw mo, tapos pag nag-aral ka, ganyan. Tapos kaya minsan nung panahon na yun, parang ang hirap mag-aral din. Kasi gawa nga na wala kaming kuryente. As in, naranasan ko talaga yan, Sai. Okay? So, shoutout sa inyo, sa mga nakaranas ng ganito. So, next tayo guys, okay? Water dispenser, very cold water. Okay? Oo. Yan jar? Oo, jar. Jar nga. Di ko nakalimutan ko sa Bisaya dyan. Nakalimutan ko. May Bisaya yan. Sa lagayan siya ng tubig. Tapos, kasi kami dati guys, meron kaming parang kapitbayo, pinsan lang ba, ganon. May ganyan sila. Tapos pag umiinom kami ng tubig, ang lamig talaga ng tubig. Tapos, ang kagandahan dyan, walang kalawang or yung walang amoy, as in, ang fresh talaga ng water. Tara English. Ang fresh ko ng tubig na pag nilagay sa jug. Sa jug. Basta, tapos, kahit yung tubig na yun, ay galing lang naman sa bomba.
Kasi dati guys, uso naman yung Bombay. O yung, di ba? Uso talaga yan. Wala naman nagkasakit, wala naman ganito. Pero ngayon, ang arte na lalo na dun sa lugar namin. Parang, kailan naka-mineral water na, ganyan. Hindi na uso yung bomba na. Kasi nakakatawa pag nag-igib kayo lahat, ganyan. Tapos, dyan, nilalagay dyan sa jar. Sa amin kasi jar dati, may jar kami, pero plastic. Oo, hindi siya ganyan. Yung parang, ano ba yan? Clay? Oo, parang clay. Tapos, ang lamig niya. Sobra. Ang lamig. Tapos, tinatakal siya ng baso. Hindi siya yung may gripo. Yung tinatakal ng baso. Tapos, linisan din naman yan kasi may lumot or ano. Tapos, may takip din siya. Tapos, ang lamig ng tubig. As in. Oo. Tapos, natakal lang siya ng tubig. Ganyan. Kasi nung bata kami, merong tsahin ganon na may ganyan. Tapos, pag nagigib, dun sa nakikiinom tayo, di ba? Tapos, ang lamig ng tubig, nakakatuwa. Tapos, wala siyang amoy, hindi siya yung may amoy. So, yun lang. Kung naranasan mo to, or meron kayo nito dati, shout out sa'yo. Okay, so, mag-next na tayo. Okay? Ito na yung next natin, guys. Emergency light. Shout out sa tatay mo. Shout out sa papa mo, may flashlight na ganyan. Pero kasi kami dati, kasi nga, di ba, nasa liblib. Hindi mo siya liblib. Parang dulo, kumbaga, dulo. Tapos walang ilaw. So may flashlight. Kasi in case of emergency, kasi nga, dati kasi, di ba, wala nga kuryente kami. Ngayon, parang panini, wala na may wak-wak ko. Aswang mahong ano-ano. So may flashlight. Tapos pang emergency din siya ginagamit. Okay, tapos, katuwa dyan kasi pinsan yung sarahan niya, kinakalawang, tapos ang hirap na niya buksan. At saka yung anuhan niya, minsan hindi na siya gumagana. Oo, tapos nakakatawa pa dyan, minsan kasi diba, di nagagana o napondi na yung bumbilya niya. Ngayon, bibila ng bumbilya dahil. Napakalitan ng bumbilya niya ni. Tapos papalitan, tapos yung battery niyan, ibibilad sa arawan. Ilang araw, tapos gagana na ulit siya. Ganon. Diba? Kumbaga, di ko alam kung paano nagkaroon ng mga ganun invento dati. Tapos, di ko alam anong purpose ng pula na yun sa taas. Diba may pula, nakalimutan ko anong purpose yan. Pero, yung talaga na yung pislitan tuloy. Yung anuhan niya, push niya, yan. Ang hirap niya rin i-push. Tapos yung mga ang bilis niya kalawang. Hindi siya worth it nung panahon na yun. Kasi meron kami niyan, ang dami. Tapos biglang hindi na lang magsara, lumuluwag. Kaya minsan nilalagyan ng parang, yun sa sigarilyo, yung silver ang kulay ng sigarilyo tuloy. Sa sigarilyo, ma'am, yung may silver, niyan, tapos iniipit dyan para sumikit. Okay, kasi gagana pa rin. So, ito na, last one natin, okay? Last one! Shoutout sa inyo kung nabutan mo yung flashlight, ha? Shoutout. Ay, eto, chinelas. Yung nagawa mo rin ba ito dati? Ito. Sa tatlo na nakita ko sa picture, ang di ko nagawa yung predibly. Pero ang nagawa ko itong pako at saka ito na sa baba, yung alambre. Dahil. Kasi nga, diba, dati kasi 2 kilometers yung nilalakad namin papuntang school. So, kumbaga, mabilis mahapudpud yung tsinelas. May yung kadalasan ng tsinelas, ganyan yung nasisira niya, yung sa ilalim nga. Tapos, minsan pag nabutang ka sa daan, minsan tatalian mo, minsan anuhan mo, basta makarauwi ka lang sa bahay, diba? Pero lagi ko nagawa yung alambre kasi mabilis siya ipasok. Kaysa yung sa pako, mahirap. Tsaka yung, wala naman kaming predibly dati Basta lang, predibly, yung alambre makikita ka sa daan. May lang, tapos makarating ka sa bahay, yung papagalitan ka ng nanay mo kasi nasira yung tsinelas mo. Kasi nga, almost tuloy. Kahit tsinelas nung araw, tatalagi kami pambili kaya laging mag-iingat Magalaw nga yung pa ako. Ayun, lagi ako nasiraan ng tsinelas. So, ayun lang. Kayo guys, ano yung experience niyo? Or ano yung naranasan niyo sa lahat ng picture na pinakita ko? So, mag-comment down kayo guys, okay? So, ayun lang. Grabe no. Nakakatawa yung memories na ganin nung aaral ka pa. Wala ka pang trabaho. Diba? Nakakatawa lang. So, yan lang. Bye!